Pinalaya sa sariling pamamahay habang karga ang anak na nag-aagaw buhay sa lagnat. Sa loob, nagpapakasarap ang asawa at ang itinuring niyang matalik na kaibigan. Basura ka lang, Katherina. Ang malupit na sumbat ni Adriano. Ngunit ang basurang itinapon nila sa imburnal ay magbabalik bilang isang reyna na dudurog sa kanilang kaharian. Handa na ba silang harapin ang impyerno? Sila mismo ang gumawa? Sino ang unang luluhod sa pagbabalik ni Katrona? Wala ka na ngang maipagmalaking pamilya. Nagawa mo pang pagnakawan ang sarili mong asawa. Napakakapal ng mukha mo. Ang matalim na boses ni Doña Carmen ay sinabayan ng paghampas ng isang makapal na folder sa mismong mukha ni Katrina. Nagkalat ang mga pahina ng ulat pinansyal sa makintab na sahig ng sala. Bawat papel ay tila naglalaman ng kasinungalingang hindi niya kailanman inisip na ibibintang sa kanya. Nakatayo lamang si Katherina. Nanginginig ang mga binti habang suot pa rin ang paborito niyang apron na namansahan ng puting harina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang buong cake. Magdamag siyang hindi natulog upang lutuin at palamutian iyon, inilagay ang lahat ng kanyang pagmamahal bilang sorpresa para sa pag-angat ng posisyon ni Adriano sa kumpanya. Ngunit dahil sa panghinginig ng kanyang mga braso, dulot ng pagkabigla, dumulas ang porselanang lalagyan mula sa kanyang hawak. Bumagsak ang cake sa marmol na sahig. Nawasak ang matamis na mensaheng ginawa niya mula sa asukal. Hinalo ng mga pekeng dokumento ang nadurog na tinapay, isang malungkot na larawan ng kanyang gumuguhong pamilya. Mula sa gilid ng hagdan, dahan-dahang lumapit si Celine. Ang itinuturing niyang matalik na kaibigan at ninang ng kanyang anak ay nagpupunas ng mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Katherina, sis, bakit mo naman ginawa ito kay Adriano? Alam kong gusto mo ng mas magandang buhay, pero ang kumuha ng pera sa charity fund ng kumpanya para ibigay sa ibang lalaki, sobra na yon. Umiling si Katherina, halos hindi makahinga sa tinde ng paratang. Ang mga litratong nakakalat sa sahig ay nagpapakita ng isang babaeng kahawig niya na may kasamang estrangero sa isang madilim na lugar. Isa itong malinaw na paninira, isang patibong na inilatag ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bumaba ng hagdan si Adriano. Ang asawang pinag-alayan niya ng buong kabataan, ang lalaking sinuportahan niya noong nagsisimula pa lamang itong bumuo ng pangarap. Subalit nang mag-angat siya ng tingin, wala siyang nakitang awa sa mga mata nito, kundi isang napakatinding pandidiri. Adriano, maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa iyon. Pagsusumamo ni Katherina, humakbang papalapit upang hawakan ang braso ng asawa. Ako ito, ang asawa mo. Ngunit marahas siyang iwinaksi ni Adriano. Ang malamig na tingin ng lalaki ay tila yelong tumusok sa kanyang dibdib. Huwag mo akong hahawakan. Amoy sibuyas at harina ka na nga. Pati kaluluwa mo nabubulok. Wala kang kwentang asawa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng umagos. Bago pa man siya makapagpaliwanag, hinawakan ni Adriano ang kanyang braso ng napakahigpit hanggang sa mabaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Kinaladkad siya ng kanyang asawa patungo sa malaking pintuan. Wala itong pakialam kung umiiyak at nagmamakaawa ang babaeng nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Adriano, maawa ka. May sakit si Lucien. Mataas ang lagnat ng anak natin. Hindi nakinig ang lalaki. Binuksan nito ang pinto at itinulak siya palabas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kalangitan ay nagliliyab sa talim ng kidlat, sinundan ng malakas na pagyanig ng hangin na tila nagagalit sa mundo. Tumakbo si Katherina pabalik sa loob, hindi para ipilit ang sarili, kundi upang kunin ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Binuhat niya ang nanghihinang si Lucien mula sa kwarto nito. Ibinalot sa isang manipis na kumot at bago pa man siya makalingon muli, tuluyan ng isinara ni Adriano ang mabigat na tarangkahan ng mansyon.
Bumagsak ang mga tuhod ni Katharina sa magaspang na semento. Agad na nabasa ang kanyang damit ng napakalamig na tubig mula sa kalangitan. Sa pagitan ng malamig na rehas na bakal, nakita niya ang huling tagpo na tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Celine kay Adriano, dahan-dahang isinuot ang isang makapal na coat sa balikat ng lalaki at hinaplos ang likod nito ng may pag-aangkin. Walang pagtutol mula sa kanyang asawa. Tila ba matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong ito upang alisin siya sa kanilang landas. Nanigas ang lalamunan ni Katharina. Gusto niyang sumigaw, ipagsigawan sa buong mundo ang kawalang katarungan, ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuhan ng may tunog. Namuo ito sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso hanggang sa madurong ito ng pino. Sa gitna ng kanyang walang tinig na paghagulgol, naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na dumampi sa kanyang basang pisingi. Ang kanyang anak na si Lucien, na namumula ang mukha dahil sa mataas na lagnat, ay pinilit na imulat ang mga inosenteng mata. "Mama, huwag iyak," bulong ng bata, pilit na pinupunasan ang luhang humahalos sa ulan sa mukha ng kanyang ina. Isang mapait at nadudurog na ngiti ang isinukli ni Katharina habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak upang bigyan ito ng init mula sa sarili niyang katawan. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang maliit na kamay ni Lucien. Ang mainit na katawan ng bata ay biglang nawalan ng lakas, tuluyang nagpadala sa bigat ng karamdaman at lamig ng gabi. Gumuho ang buong mundo ni Katharina. Habang pinagmamasdan ang walang malay na anak sa kanyang mga bisig, isang nakabibinging katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng walang awang buhos ng ulan at dilim ng gabi, paano niya maililigtas ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya humihinga? Ang malakas na pagkulog na sumira sa buhay ni Katharina ilang linggo na ang nakararaan ay napalitan ng magulong galaw at naguunahang mga sasakyan sa isang masikip na eskinita ng Maynila. Ang hangin ay mabigat, amoy usok at piniritong isda mula sa mga gilid ng kalsada na nagpapaalala sa kanya ng bagong realidad na kinasadlakan. Sa loob ng isang maliit at tagpi-tagping barong-barong, nakaupo si Katharina sa sahig na kahoy habang maingat na binibilang ang mga barya. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis at laging amoy. Mamahaling pabango ay ngayon ay magaspang, nanging itim at puno ng mga paltos mula sa buong araw na paglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang maglakon ng mga murang kakanin. Ang bawat sentimong madulas dahil sa langis at pawis na nadidikit sa kanyang palad ay maingat niyang itinatabi. Iyon ang bumubuhay sa kanila. Iyon ang pambili ng gamot para sa patuloy na pag-ubo ng kanyang anak na si Lucien. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa maitim na kalangitan. Ang mga butas na yero sa ibabaw nila ay hindi kinaya ang dami ng tubig na bumabagsak. Isang patuloy at mabilis na agos ang nagsimulang tumulo mula sa kisame, direktang tumatama sa direksyon kung saan nakahiga ang kanyang payat na anak sa ibabaw ng isang manipis na banig. Agad na gumapang si Katharina palapit kay Lucien. Sa halip na maghanap ng palanggana na sasalalo sa tulo, itinukod niya ang kanyang sariling likod at mga balikat upang harangin ang malamig na tubig. Niyakap niya ng mahigpit ang maliit na katawan ng bata. Ginamit ang sariling init upang protektahan ang nanlalalim nitong mga pisingi. Habang nararamdaman niya ang matinding ginaw na tumatago sa kanyang basang damit at ang panghinginig ng kanyang sariling mga kalamnan, isang tahimik at matalim na sumpa ang namuo sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang maamong mukha ng kanyang anak at ipinangako sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may mang-apak muli sa kanilang mag-ina. Ang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata ay pinunasan niya ng likod ng kanyang nanginginig na kamay. Nang bahagyang humupa ang bagyo at naging manipis na ambon na lamang ang bumabalot sa paligid, napansin ni Katharina ang isang gumagalaw na anino sa labas ng kanilang pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na damit ang nakasandal sa haligi. Nanginghinig ang buong katawan
habang pinipilit na huminga ng maayos sa gitna ng matinding pag-ubo na halos yumanig sa payat nitong dibdib. Ang mukha nito ay puno ng dumi, lalim, at kalungkutan na tila ba pinabayaan na ng mundo. Kahit na kumakalam din ang kanyang sariling sikmura at nanghihina ang kanyang mga binti dahil sa gutom, hindi nag-atubili si Katharina. Ang puso ng isang inang nakakaintindi sa sakit ng pagiging mag-isa ay umibabaw sa kanyang sariling pangangailangan. Kinuha niya ang nag-iisang pandesal na itinabi sana niya para sa sariling hapunan at ang natitirang mainit na sabaw sa lumang palayok. Dahan-dahan siyang lumabas, lumuhod sa basang semento at inilapag iyon sa tabi ng matanda. "Lo, kainin niyo po muna ito. Mainit pa yan. Makakabawas sa ginaw ng katawan ninyo." Malumanay na wika ni Katharina. Hindi alintana ang dumi sa damit ng matanda nang ipatong niya ang mangkok sa mga palad nito. Inangat ng matanda ang kanyang paningin. Sa likod ng mapupungay at pagod na mga mata nito, may isang kakaibang liwanag na sumilip. Isang pagkamangha na tila nakatagpo ng isang bihirang kayamanan sa gitna ng dumi ng lansangan. Hinuha nito ang tinapay ng may panging inig at tinitigan si Katharina ng may malalim na pagtatanong. Isang matinding kaba at pagtataka ang naramdaman ni Katharina nang mapansin niya ang isang bahagyang kislap mula sa ilalim ng maruming manggas ng lalaki. Isa itong makinis at luntiang singsing na gawa sa mamahaling jade na nakapalupot sa kulubot nitong daliri. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malalim kung bakit may ganoong kayamanan ang isang pulubi, umiyak si Lucien mula sa loob ng barong-barong. Agad na tumayo si Katharina at mabilis na bumalik sa kanyang anak. Iniwan ang matanda na patuloy na pinagmamasdan ang kanyang likuran. Kinaumagahan, nang sumikat ang unang liwanag ng araw at pumasok sa mga puwang ng kanilang tahanan, lumabas si Katharina upang silipin ang kalagayan ng matanda at kunin ang pinahiram na mangkok. Wala na ang lalaki. Ang naiwan lamang sa ibabaw ng malinis at walang laman na mangkok ay isang matigas at makintab na piraso ng papel. Dinampot niya ito, nararamdaman ang bigat at pagiging pino ng materyales na sadyang hindi nababagay sa magulong paligid ng mga squatter. Nakasulat doon gamit ang nakaumbok na gintong letra ang isang pangalan at isang maikling mensahe na magpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Valeriano Holdings. Hanapin mo ako. Tinitigan niya ang card habang ang mga nanginginig na daliri niya ay humigpit sa pagkakapit dito. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Sino ang taong tinulungan niya kagabi? At ito na ba ang sagot sa kanyang mga tahimik na panalangin upang maiyahon ang kanyang anak mula sa impyernong ito? Ang marangyang gusali ng Valeriano Holdings ay tila isang malaking halimaw na yari sa salamin at bakal, napakataas at nakakasindak para sa isang babaeng sanay sa maputik na eskinita ng squatter. Hawak ang makapal na card na ginto, humakbang si Katharina papasok sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang tatapakan. Sa pinakamataas na palapag, bumulaga sa kanya ang lalaking minsang inabutan niya ng mainit na sabaw sa gitna ng bagyo. Wala na ang maruruming damit at nanghihinang ubo nito. Nakatayo ngayon ang matanda sa harap ng malawak na bintana, suot ang isang mamahaling itim na terno. Taglay ang tindig ng isang haring naghahari sa buong lungsod. Siya si Don Francisco Valeriano, isang bilyonaryong naghahanap ng tagapagmana hindi mula sa sariling dugo, kundi mula sa isang pusong sinubok ng apoy. Inialok nito sa kanya ang kapangyarihan at yaman upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ni Lucien, ngunit ang kapalit ay isang impyernong pagsasanay na dudurog sa dating niyang pagkatao upang muling mabuo bilang isang diamante. Ang mga sumunod na buwan ay isang walang awang paghulma sa bakal. Bumagsak ang mga hibla ng kanyang mahaba at tuyot na buhok sa malamig na sahig. Dinala ang bawat alaala ng pagiging isang mahinang may bahay na walang ginawa, kundi yumuko at sumunod. Pinalitan ito ng isang maikli at matalim na gupit na nagpalitaw sa tapang ng kanyang mga mata. Sa gabi,
Ang kanyang mga paningin ay namumula sa walang patid na pagbabasa ng mga ulat pinansyal at pag-aaral ng mga estratehiya sa negosyo, hanggang sa tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang ilong patungo sa mga puting pahina ng dokumento. Sa araw, ang kanyang mga kamay na dati ay puro kalyo mula sa paglalaba ay binalot ng mga hiwa at sugat mula sa walang tigil na pagsasanay sa paghawak ng pinakamatalim na kutsilyo ng mga propesyonal na kusinero. Isang gabi, nakatayo si Katharina sa harap ng malaking salamin ng kanyang bago at marangyang kwarto. Inangat niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Automatikong hinahanap ang isang panali upang itali ang kanyang buhok sa isang magulong pusod tulad ng ginagawa niya noon sa tuwing maglilinis ng bahay ni Adriano. Ngunit huminto siya sa ere. Ibinalik niya ang kanyang mga braso, ikinuyom ang mga palad, at mariing hinagod ang kanyang maikling buhok patalikod. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay hindi na ang asawang tinapon sa ulan. Isa na siyang patalim na handang sumugat sa sinumang humarang sa kanyang landas. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagluha dahil sa matinding kirot na mga sariwang sugat sa kanyang mga daliri, isang malumanay na presensya ang pumasok sa silid. Si Gabriel, ang apo ni Don Francisco at ang punong manggagagamot ng pamilya. Hindi katulad ng mga mayayamang lalaking nakilala niya sa nakaraan, ang mga mata ni Gabriel ay nag-uumapaw sa sinseridad at init. Siya ang umaruga kay Lucien noong mga panahong nag-aagaw buhay ang bata dahil sa hika, at siya rin ang tahimik na nagmamasid sa walang awang paghihirap ni Katharina araw-araw. Dahan-dahang umupo si Gabriel sa tabi niya, dala ang isang maliit na kahon ng gamot. Kinuha nito ang kanyang mga nanginginig na kamay at maingat na nilinis ang bawat sugat. Walang bahid ng pandidiri, tanging malalim na pangunawa at awa na bumabalot sa bawat haplos nito. Pagkatapos balutin ng malinis na gasa ang kanyang mga daliri, inabot ni Gabriel ang isang baso ng maligamgam na gatas. Nang tanggapin iyon ni Katharina, saglit na naglapat ang kanilang mga balat. Isang kakaibang init ang gumapang mula sa kanyang palad patungo sa kanyang pagal na dibdib, isang pakiramdam ng kaligtasan at kapayapaan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi mo kailangang maging bato para maging matapang, Katharina. You can rest kahit sandali lang. Malambing na wika ni Gabriel. Ang tinig nito ay tila isang malambot na unan sa gitna ng kanyang mabagsik na mundo. Napayuko si Katharina. Pinipigilan ang panibagong pag-agos ng luha. Isang malaking katanungan ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit ipinagkakatiwala ni Don Francisco ang buong imperyo nito sa isang estranggerong tulad niya habang ang sarili nitong apo na nasa kanyang harapan ay walang hinihinging kahit anong kapalit kundi ang makapagbigay ng lunas at kalinga? Ano ang sikretong itinatago ng maglolo sa likod ng malaking yaman ng mga Valeriano upang isuko nila ito ng ganito kadali? Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina ng isang libro. Ang mapagkalingang anino ni Don Francisco ay tuluyan ng lumisan sa mundo. Iniwan ang buong kapangyarihan ng Valeriano Holdings sa mga kamay ng nag-iisang reyna nito. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking larawan ng matanda, suot ang isang perpektong itim na terno na sumasalamin sa tagumpay at pangingibabaw. Siya na ngayon si Catriona Isabella Valeriano. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwala ang sekretarya at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Madam Catriona, bagsak na po ang benta ng Valderas Shipping. Dahil sa sunod-sunod na pagkalugi, pumapasok na sila sa industriya ng pagkain at nagtatayo ng mga mamahaling restaurant sa Iloilo upang makabawi. Tumaas ang sulok ng labi ni Catriona. Ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon ay kusa ng kumatok sa kanyang pintuan. Mariing inilapag ni Catriona ang hawak na kupita ng alak sa ibabaw ng makapal na mesang kahoy. Ang puwersa ng paglapat ng baso ay nag-iwan ng isang tahimik ngunit mabigat na banta sa buong silid. Oras na para umuwi ang reyna sa bayang nagtaboy sa kanya at singilin ang matagal ng mga utang ng nakaraan.
Ang sikat ng araw sa lungsod ng Iloilo ay nagdadala ng nakakasulasok na init, lalo na sa labas ng bagong sangay ng Valderas Restaurant. Ang establishmentong pinundar gamit ang huling pondo ng kumpanya ay napapalamutian ng mga magagarang laso at bulaklak para sa grand opening nito. Ngunit ang mga upuan sa loob ay nananatiling walang laman. Sa gitna ng tahimik na bulwagan, ang matalim na boses ni Doña Carmen ay tila isang patalim na humihiwa sa hangin. Nakatayo ang matanda habang pilit na iniaayos ang kanyang mamahaling kwintas na perlas. Ang kanyang mukha ay salamin ng matinding pagkadismaya. Puro kapaganda, Celine. Tignan mo ang negosyo natin nilalangaw. Nasaan na ang mga kaibigan mong mayayaman na ipinagmamalaki mo? Bulyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nandilisik habang nakatingin sa manugang. Kinagat ni Celine ang kanyang ibabang labi. Pinipigilan ang sariling inis habang pasimpleng inaayos ang kanyang mahigpit na pulang damit. Chill lang, Mami. Maaga pa naman. Besides, we did everything right sa marketing. Baka traffic lang ang mga guests. Ngunit ang dahilan ng pagkawala ng kamilang mga bisita ay hindi ang trapiko. Sa kabilang dako lamang ng kalsada, sa tapat mismo ng kanilang naghihingalong negosyo, ay ang marangyang pagbubukas ng La Emperatriz, ang pinakabagong Michelin star restaurant sa buong probinsya. Ang buong kalsada ay napuno ng mga mamahaling sasakyan at ang mga elitista ng Iloilo na sana ay nasa hapag ng mga Valderas ay naroon, naghihintay na masilayan ang misteryosong bilyonaryang may-ari nito. Mula sa hanay ng mga nagkikislapang sasakyan, isang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang karpet ng La Emperatriz. Nahawi ang dagat ng mga tao. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sinundan ng pagbaba ng isang pares ng makinis na binti na nababalot sa puting sutla. Nang tuluyang lumabas ang babae, ang solidong paglapat ng kanyang matutulis na takong sa sementadong kalsada ay tila nag-utos sa buong paligid na tumahimik. Suot ang isang napaka-eleganteng puting suit na nagpapatingkad sa kanyang maikling buhok at matapang na anyo, inalis ni Catriona ang kanyang madilim na salamin. Ang dating maamong mukha na laging nakayuko ay napalitan ng isang reynang kayang panindigan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa mga gilid ng kalsada, ang mga kababaihang dati ay bumibili ng kanyang mga murang kakanin at pasimpleng pinagtatawanan ang kanyang pagiging basang sisyu noong pinalaya siya sa ulan, na yon ay nakanganga sa matinding pagkamangha. Ang kanilang mga bulungan ay puno ng inggit at pagtatanong kung sino ang nag-uumapaw sa yaman at kapangyarihang babae na nasa kanilang harapan. Mula sa loob ng walang lamang restaurant ng mga Valderas, nakatayo si Adriano sa likod ng malaking salamin. Nang dumapo ang kanyang mga paningin sa babaeng nasa kabilang kalsada, isang matinding paninikip ang gumapang sa kanyang dibdib. Namuyo ang tuyong laway sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga kamay ay automatikong napakuyom. Ang hubog ng mukha, ang hugis ng mga mata. Kamukhang kamukha ito ng asawang itinapo niya sa basurahan 5 taon na ang nakararaan. Ngunit nang makita niya ang malamig na tingin at tindig ng babae, pilit niyang iwinaksi ang kaisipan. Imposible, inisip niya. Ang babaeng amoy sibuyas at harina ay hindi kailanman magkakaroon ng ganyang klase ng kapangyarihan. Nang magsimulang humakbang si Catriona, paakyat sa matataas na hagdan ng La Emperatriz, isang bahagyang kaba ang sumagi sa kanyang dibdib. Isang multo ng kanyang kahinaan mula sa nakaraan. Ngunit bago pa man siya matisod sa alaala, isang mainit at matibay na palad ang dumampi sa ibabang bahagi ng kanyang likuran. Si Gabriel. Ang lalaki ay nakasuot ng perpektong itim na terno, nakatayo sa kanyang tabi hindi upang angkinin siya, kundi upang maging pader na sa sandali niya kung sakaling siya ay manghina. Ang simpleng pag-alalay na yon ay nagpatunaw sa tensyon sa mga balikat ni Catriona. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang nakakapanatag na ngiti ng doktor. Ang mga matang nakasaksi sa eksenang iyon ay hindi na iwasang humanga
at mainggit sa perpektong larawan ng isang lalaking handang ipagtanggol ang kanyang reyna. Habang ang lahat ay nakatuon sa tagumpay sa kabilang kalsada, sa isang madilim na eskinita malapit sa kusina ng mga Valderas, nanginginig ang mga kamay ni Celine habang hawak ang kanyang telpono. Ang liwanag mula sa screen ay nagpapakita ng matinding takot sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng pera ngayon din. Nanginginig at pabulong na banta ni Celine sa taong nasa kabilang linya. Kung hindi mo ipadadala ang hinihingi ko, pareho tayong babagsak. Alam mo kung anong ginawa natin sa matandang Valderas? Hindi ako makakapayag na ako lang ang makulong. Kinabukasan, araw ng linggo. Ang malaking katedral ng Iloilo ay napuno ng liwanag at mga tao ng tipon para sa misa. Gaya ng kanilang kinagawian upang mapanatili ang ilusyon ng yaman at kapangyarihan, ang pamilya Valderas ay nakaupo sa pinakaunang hilera, sa mga silang nakareserba lamang para sa mga VIP. Taas noong nakaupo si Doña Carmen, pilit na ipinagmamalaki ang kanyang mga lumang alahas sa mga taong nakatingin. Ngunit ang katahimikan ng simbahan ay nabasag nang bumukas ng maluwang ang mabibigat na pintuang kahoy sa likuran, nagpapasok ng nakasisilaw na liwanag ng araw. Naglakad sa gitnang pasilyo si Catriona. Hawak sa isang kamay ang maliit ngunit matikas na si Lucien, habang sa kabila ay nakabantay si Gabriel. Ang kanilang presensya ay tila sumipsip sa lahat ng hangin sa loob ng katedral. Lumapit ang punong tagapag-ugnay ng simbahan sa kinaroroonan ng mga Valderas. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalangan, ngunit may dalang pinal na desisyon. Excuse me po, Doña Carmen. Malumanay, ngunit mariing pakiusap ng tagapag-ugnay. Kailangan po nating ibakante ang upuang ito. Nakareserba po ito para sa pinakamalaking donor ng simbahan, si Madam Catriona Valeriano at ang kanyang pamilya. Ang kulay sa mukha ni Doña Carmen ay tila biglang nahigop pababa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kahihiyan, habang ang lahat ng tao sa simbahan ay nakatitig sa kanila. Humigpit ang kapit ng matanda sa kanyang abaniko hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, habang ang kanyang mukha ay unti-unting namumula sa matinding galit. Nang mag-angat siya ng paningin, nagtama ang kanilang mga mata ni Catriona. Wala ni isang emosyon sa mukha ng bagong bilyonarya. Tanging isang malamig na pagtingin na nagpapahiwatig na ang impyernong inilaan niya para sa pamilyang ito ay nagsisimula pa lamang. Mula sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Valeriano Holdings, pinagmasdan ni Catriona ang buong lungsod ng Iloilo na tila isang malaking chessboard na handa niyang dominahin. Ang kanyang utos ay mabilis na naisakatuparan ng kanyang mga tauhan, isang estratehiyang legal, ngunit may kakayahang sumakal sa kabuhayan ng kanyang mga kaaway. Sa loob lamang ng 48 oras, binili ng kanyang kumpanya ang eksklusibong karapatan sa lahat ng mga pangunahing bilihan ng sariwang sangkap sa buong probinsya. Mula sa pinakamalalaking bagsakan ng mga lamang dagat hanggang sa mga taniman ng mga sariwang gulay, lahat ng kalakal ay nakapangalan na sa La Emperatriz dahil sa pagdudoble ng presyo na inialok niya sa mga supplier. Wala siyang ginamit na dahas, tanging ang matalim na kapangyarihan ng salapi na minsan ay ginamit ng mga Valderas upang durugin siya. Samantala, isang matinding gulo ang nagaganap sa loob ng kusina ng Valderas Restaurant. Ang mga malalaking refrigerator na sana ay puno ng mga mamahaling karne at isda ay nagpapakita lamang ng malamig na kawalaan. Namumula ang buong mukha ni Celine dahil sa matinding galit habang dinuduro ang kanilang natatarantang punong kusinero. Ang matinding paghampas ng kanyang palad sa ibabaw ng bakal na mesa ay nagpahiwatig ng kanyang pagkawala sa katinuan. Ipinagtanggol ng kusinero ang kanyang sarili, pilit na ipinapaliwanag na walang sinuman sa mga dating nagbabagsak ng sangkap ang nais pang makipagtransaksyon sa kanila dahil lahat ay nakapirma na sa eksklusibong kontrata ng kalabang kumpanya.
Wala silang mailuluto para sa mga kakaunting bisitang nagpareserba. Sa gitna ng pag-aaway, pumasok si Adriano na madilim ang mukha at nakakuyom ang mga kamao. Ang stress ng sunod-sunod na pagkalugi ay nag-iwan ng malalalim na guhit sa kanyang no. Nang marinig niya ang dahilan ng kaguluhan, hindi niya napigilang ibuntong ang lahat ng sisi sa babaeng kanyang pinili. Ano bang ginagawa mo sa negosyong ito, Celine? Marketing director ka, pero hindi mo man lang naagapan ang galaw ng kalaban. Bulyaw ni Adriano. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong kusina. Kung si Catherine ang nandito, baka may nagawa pa siyang diskarte sa mga natitirang sangkap. Siya ang nakakaintindi sa kusina, hindi ikaw. Ang mga salitang iyon ay tila asidong ibinuhos sa nag-iinit na balat ni Celine. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang mga labi sa labis na kahihiyan at puot. Ang pangalan ng babaeng inakala niyang ibinaon na niya sa limot ay muling binuhay ng mismong lalaking ng akong siya lamang ang mamahalin. Wala siyang naisagot, kundi ang pagpikit ng mariin habang unti-unting napupunit ang kanyang perpektong maskara ng pagiging isang magaling na asawa at negosyante. Malayong malayo sa nakasusulasok na tensyon ng mga Valderas, isang mapayapa at mainit na eksena ang nagaganap sa pribadong kusina ni Catriona. Ang halimuyak ng inihurnong tinapay na may halong mantikilya at banilya ay bumabalot sa buong silid. Dati-rati, ang amoy ng harina at sibuyas ay naging dahilan ng kanyang pinakamatinding kahihiyan, ngunit ngayon, ito ang sumisimbolo sa kanyang pinakadalisay na kaligayahan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na marmol na mesa. Tinuturuan ang tumatawang si Lucien kung paano magmasa ng tamang sukat ng harina. Hindi kalayuan, nakasandal si Gabriel sa hamba ng pinto. Nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ina na tila ba iyon ang pinakamagandang pelikula sa buong mundo. Nang subukang pahiri ni Catriona ang pawis sa kanyang noo, hindi niya namalayang nag-iwan siya ng puting mansa ng harina sa ibabaw ng kanyang ilong. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng pag-iingat. Kumuha siya ng malinis na pamunas at marahang inilapat ito sa mukha ni Catriona. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Ang init ng hininga ni Gabriel ay dumampi sa pisngi ng babae, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Kahit nababalot ka ng harina, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko, Catriona. Malambing na bulong ng doktor, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang tapat at malalim na pag-ibig. Wala itong bahid ng pang-aangkin, tanging pagrespeto at pag-aalaga na matagal nang ipinagkait kay Katrina. Isang matamis at tipid na ngiti ang isinukli niya, naramdaman ang tuluyang pagtunaw ng mga yelong nakabalot sa kanyang puso. Ang kanilang tahimik na sandali ay bahagyang naantalan ng pumasok ang pinagkakatiwala ang sekretarya ni Catriona. Dala nito ang isang mensaheng matagal na nilang hinihintay. Isang dating empleyado ng mga Valderas, isang matandang accountant na biglaang nawala noong kasagsagan ng pagpaparatang kay Katrina, ang nagpapahiwatig ng pagnanais na makipagkita at magsalita. Ang huling piraso ng ebidensya laban kay Celine ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, dahil sa kawalan ng pag-asa at unti-unting pagkaubos ng kanilang yaman, walang ibang nakitang solusyon si Adriano kundi ang lunukin ang kanyang natitirang pride. Kailangan niyang makausap ang tagapangulo ng Valeriano Holdings upang magmakaawa ng isang kasunduan at pakiusapan itong tigilan ang pagmomonopolyo sa mga sangkap. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking pintuang gawa sa matibay na kahoy ng opisina ng bilyonarya. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, ang kanyang mga palad ay malamig at pinagpapawisan sa matinding kaba. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagbate. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na halimuyak ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga alaalang matagal na niyang pinilit kalimutan. Nang mag-angat siya ng tingin,
Nagtama ang kanilang mga mata at ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto sa labis na pagkabigla. Ang hangin sa loob ng opisina ni Katrona ay malamig at nag-uumapaw sa halimuyak ng mamahaling kape at lumang libro. Isang amoy na hinding-hindi pa nalalanghap ni Adriano sa buong buhay niya. Pilit niyang pinanatili ang kanyang kumpiyansa, ipinagmalaki ang kanyang mamahaling relos at perpektong pagkakasuot ng terno habang umuupo sa malambot na silyang katapat ng malawak na mesa ng tagapang-ulo. Sa likod ng mesa, nakaupo si Catriona. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon, na tila ba isang rey ng yelo na nakamasid sa isang hamak na alipin. Ang pagbabago sa kanyang boses ay kapansin-pansin. Malalim ito, kontrolado, at may bigat na kayang magpatigil sa sinumang kausap. Ang pagiging pamilyar ng kanyang mukha ay patuloy na bumabagaba kay Adriano, ngunit ang matinding kapangyarihan na bumabalot sa babae ay pilit na itinataboy ang anumang hinala. Imposibleng ang hamak niyang asawa ay maging ganitong klaseng nilalang. Mr. Valderas, panimula ni Catriona, ang kanyang mga daliri ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. I have read your proposal. Mukhang desperado na ang kumpanya ninyo para makakuha ng partnership sa amin. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa pisngi ni Adriano dahil sa direktang pang-iinsulto. Ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng isang pekeng ngiti. Inilabas niya ang kanyang natutunang gaslighting at moral na pagkukunyari. Madam Valeriano, ang Valderas Group of Companies ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya. We believe in family values, sa pagtutulungan. Ang partnership na ito ay hindi lang para sa pera, kundi para sa pag-angat ng buong komunidad ng Iloilo. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catrona. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang silya. Tinititigan si Adriano na para bang binabasa niya ang pinakamadilim na kasinungalingan sa kaluluwa nito. Family values. How interesting. Narinig ko. Iniwan mo daw sa kalsada ang iyong unang asawa, Mr. Valderas? Hindi ba taliwas iyon sa ipinagmamalaki mong prinsipyo? Ang tanong ay tumama kay Adriano na parang isang malakas na sampal. Ngunit sa halip na mahiya, isang mapanlinlang na ekspresyon ng kalungkutan ang ipinintaan niya sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, na tila ba nag-uungkat ng isang masakit na alaala. Madam, that's a painful part of my past. Ang dati kong asawa, she was unstable. May problema siya sa pag-iisip. Ninakawan niya ang kumpanya at sumama sa ibang lalaki. It broke my heart, pero kinailangan kong maging matatag para sa kinabukasan ng aking pamilya. Sa ilalim ng makapal na mesang kahoy, ang mga kamay ni Catriona ay mariin nagkuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng napakalalim sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang mainit at pamilyar na kirot, isang pisikal na sakit na pilit na pumipigil sa naggangalit na bulkan sa kanyang dibdib. Pinanatili niyang walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salitang kasinungalingan mula sa bibig ni Adriano ay isang panibagong patalim na sumusugat sa mga lumang piklat ng kanyang puso. Bago pa man siya makapagsalita, marahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Gabriel, suot ang isang malinis na puting coat ng isang doktor, taglay ang isang seryosong aura. Lumapit siya sa likuran ni Catriona. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng isang hindi nakikitang pader ng proteksyon. Madam Chairwoman, I'm sorry to interrupt. Magalang na wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Adriano. But as the Chief Medical Officer of this corporation, isa sa mga responsibilidad ko ang pangalagaan ang mental well-being ng ating mga kasosyo. And based on our background check, Mr. Valderas, ang iyong track record sa family values ay hindi pumapasa sa aming standards. We cannot partner with someone who has a history of questionable moral character. The deal is off. Ang bawat salita ni Gabriel ay isang malinaw na sampal sa pagkatao ni Adriano.
Tumayo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at tahihiyan. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang dalawa at mabilis na lumabas ng opisina. Dala ang bigat ng kanyang kabiguan at ang alingaw-ngaw ng pagtanggi na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang bakal na pader na itinayo ni Catriona sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat, isang reaksyon sa matinding galit, sakit, at pagkaunsyami na matagal niyang kinimkim. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Na tila ba kahapon lamang nangyari ang lahat. Naramdaman niya ang banayad na paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan itong hinawakan ang kanyang mga nanginghinig na balikat. Isang mainit at nakakapanatag na presensya ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang pinatayo ng doktor. Inalalayan palayo sa mesang sumasagisag sa kanyang kapangyarihan at dinala patungo sa malambot na sofa sa gilid ng silid. Ipinikit ni Catriona ang kanyang mga mata. Hinayaan ang sarili na maging mahina sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Isinandal niya ang kanyang pagod na ulo sa matipunong balikat ni Gabriel. Ang amoy ng malinis na sabon at gamot mula sa damit ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, isang kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Hinayaan niyang manatili sila sa ganoong posisyon, sa gitna ng katahimikan, habang ang kanyang puso ay unti-unting hinahayaan ang sarili na maghilom. Samantala, sa mansyon ng mga Valderas, si Doña Carmen ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Nang bumalik si Adriano na dala ang masamang balita, isang desperadong plano ang nabuo sa isipan ng matanda. Kung hindi makuha sa pakiusap, kailangang daanin sa paraang alam niya. Nagtungo siya sa kanyang silid, binuksan ang kanyang baul, at kinuha ang pinakahuli niyang kayamanan na hindi pa naisasangla. Isang antigong pigurin na gawa sa purong garing, isang pamana mula pa sa kanyang mga ninuno. Determinado siyang ibigay ito bilang regalo o mas tamang sabihing suhol sa misteryosong bilyonarya. Sa gabing iyon, nagpahatid siya sa tahanan ni Catriona. Habang nakatayo sa harap ng malaki at marangyang tarangkahan, huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang sarili at itinaas ang kanyang kamay. Ang marahan, ngunit mariing katok ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, naghihintay na buksan ang pintuan ng impyerno, siya mismo ang gumawa. Ang matalin na katok ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, sumasalubong sa malaking tarangkahan ng mansyon ni Catriona. Sa loob ng silid-aralan, pinagmamasdan ni Catriona ang matanda sa CCTV monitor. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, na tila ba binabasa niya ang bawat galaw ng kanyang dating binan. Nakikita niya ang pagkasabik sa mukha ni Doña Carmen habang hawak-hawak nito ang isang antigong pigurin na gawa sa garing, isang malinaw na senyales ng pagkaubos ng yaman ng mga Valderas. Hindi niya nais na harapin ang matanda. Ayaw niyang bigyan ng anumang kasiyahan ang pagkabigla ng matanda sa kanyang pagkabuhay. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mayordoma na tanggapin ang regalo sa ngalan niya. Para bang wala siyang panahon para sa mga mumurahing pagtatangka ng panunuhol. Sa parehong gabi, habang abala ang mga Valderas sa paghahanap ng paraan upang makausap si Catriona, abala naman sina Gabriel at ang kanyang mga pribadong investigador sa paghahanap sa isang matandang accountant na dati nagtrabaho para sa kumpanya ni Adriano. Sa wakas, natagpuan nila ito sa isang liblib na probinsya, nagtatago sa takot matapos tangkang patayin ng mga tauhan ni Celine. Ang matanda, na nababagabag ng kanyang konsensya at ng matinding banta sa kanyang buhay, ay sumuko. Ibinigay niya kina Gabriel ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Nang hawakan ni Catriona ang maliit na piraso ng teknolohiya, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi lamang ito naglalaman ng mga numero at transaksyon, kundi ang bigat ng katotohanan na matagal nang inilibing.
Magkasama silang umupo ni Gabriel sa maliwanag na silid trabaho. Sinimula nilang basahin ang mga dokumento. Isang detalyadong ulat ang nagpakita kung paano sinimula ni Celine ang pagmamanipula sa mga rekord ng kumpanya, kung paano nito ginamit ang kanyang posisyon upang unti-unting makuha ang bahagi ng Valdera Shipping at kung paano niya sinakyan ang pagkakataon sa pagbagsak ng kumpanya ni Adriano upang tuluyang makuha ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay ang sumunod na ulat. Isang ebidensyang nagpapakita na ang pagkamatay ng ama ni Adriano na sinabi nilang aksidente ay may malalim na koneksyon sa mga transaksyon ni Celine. Hindi lamang siya isang magnanakaw, isa rin siyang may kinalaman sa isang mas malaking krimen. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat pagdulas ng tubig sa bintana ay tila nagbabalik sa kanyang mga alaala nang gabing siya ay itinapon sa kalsada. Ang dating ginaw ay biglang bumalik at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang malamig na pagtakot ang gumapang sa kanyang dibdib na tila ba ang nakaraang trahedya ay muling sisipa sa kanyang presentasyon. Naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng kamay ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang mga nanginginig na daliri. Hindi ito nagsalita, ngunit ang init ng kanyang palad ay sapat upang maghatid ng kapayapaan sa kanyang naguguluhan na isipan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang matapat at nag-aalalang tingin ni Gabriel. "Catriona, hindi ka na nag-iisa sa ulan." Malambing na wika ni Gabriel at ang kanyang tinig ay naghatid ng matinding kaligtasan. "Nandito ako. Haharapin natin ito ng magkasama." Hindi na napigilan ni Catriona. Niyakap niya ng mahigpit si Gabriel. Ang init ng kanyang katawan, ang tibay ng kanyang mga braso, lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na matagal na niyang hinahanap. Hindi niya inakala na sa gitna ng digmaang ito, may isang kanlungan na handang tumanggap sa lahat ng kanyang mga takot. Nang dahan-dahan niyang bitiwan si Gabriel, tila may isang hindi nakikitang pabigat na binitawan mula sa kanyang mga balikat. Nang matapos silang basahin ang lahat ng ebidensya, isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Catriona. Hindi niya nais na maghiganti ng marahas, kundi isang mas matamis at mas matinding pagpapahiya na maglilinis sa kanyang pangalan at magbibigay hustisya sa kanyang anak. Sa isang malaking puting blueprint, isinulat niya ang kanyang plano. Hindi isang ordinaryong paghaharap, kundi isang engrandeng gala na magtitipon sa lahat ng mga mata ng lipunan. Isang charity gala na magtatapos hindi sa kasiyahan, kundi sa isang pagbagsak ng mga maskara ng kasinungalingan. Sa kabilang dako, sa kanyang mansyon, nakaramdam si Celine ng isang kakaibang pagkasabik nang matanggap niya ang eleganteng imbitasyon sa pinakamalaking charity event sa Iloilo. May kasama pa itong personal na mensahe mula kay Catriona na nag-aanyaya sa kanya bilang isang respetadong negosyante. Nagtaas ang kanyang kilay, may bahid ng pagtataka, ngunit mas nanaig ang pagmamataas. Inakala niya na ito na ang simula ng kanyang pag-akyat sa mas mataas na antas ng lipunan, isang pagkakataon upang tuluyang sirain ang Valeriano Holdings at makipag-ugnayan sa mga matataas na personalidad. Pinanood niya ang imbitasyon na nakahiga sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga gintong letra ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Hindi niya alam na hindi ito isang imbitasyon sa tagumpay, kundi isang tiket sa kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat kislap ng ginto ay tila isang matalim na liwanag ng patalim na naghihintay na humiwa sa kanyang kasinungalingan. Ang engrandeng ballroom ng isang 5-star na hotel sa Iloilo ay tila isang nagliliwanag na palasyo, punong-puno ng matunog na tugtog ng orkestra at malakas na bulungan ng mga tao. Ang bawat sulok ay napapalamutya ng mga nagkikislapang kristal. Ang mga mesa ay napuno ng mamahaling alak at pagkain, at ang ilaw ay nagbibigay ng isang marangyang aura sa lahat ng naroroon. Ito ang taunang charity gala na inorganisa ng Valeriano Holdings at ang lahat ng mga matataas na personalidad at mga mamamahayag
ay nagtipon upang saksihan ang kaganapan. Sa gitna ng karamihan, matangkad na naglalakad si Doña Carmen, suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakanghiting labi ay ang matinding tensyon. Ang kanyang kwintas na gawa sa perlas ay tanging imitasyon lamang at ang kanyang mga braso ay nanatiling walang kislap na mga diamante. Lahat ng iyon ay naibenta na upang ipambayad sa kanyang mga utang. Sa tabi niya, si Celine ay lalong nagpapamalas ng kanyang pagiging sosyal. Suot ang isang napakapulang bestida na sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang katawan. Nilapitan niya ang bawat kilalang personalidad sa silid. Ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang respetadong negosyante at ang reyna ng F&B sa Iloilo. Ang kanyang tawa ay malakas, puno ng pagmamataas, at tila ba naghahamon sa sinumang nais sumalungat sa kanya. Habang abala ang mga matatanda sa kanilang pagpapakitang gilas, isang maliit na lalaki ang tumatakbo sa gitna ng mga naglalakad na binti ng mga panauhin. Si Lucien, na ngayong 9 na taong gulang na, ay nakasuot ng isang makisig na puting barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa saya. Nagmamadali siyang lumapit sa mesa ng mga panghimagas. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayang nabangga niya ang gilid ng mahaba at pulang bestida ni Celine. "Hay nako, bata!" Matalim na wika ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang matulis na sipol sa gitna ng matamis na musika. Mariin niyang itinulak ang balikat ni Lucien, sapat lamang upang matumba ang bata sa malinis na sahig. "Batang hamog! Sino ang nagpapasok ng mga alangganing tao dito? You don't belong here!" Agad na namula ang mukha ni Lucien dahil sa kahihiyan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang luha. Hindi na siya ang maliit na batang madaling umiyak. Ngunit bago pa man niya muling masubukang tumayo, isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumapit. Lumuhod si Gabriel sa harap ng bata. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Maingat nitong binuhat si Lucien, inilagay sa kanyang balikat at tumayo. Ang kanyang mga mata ay matalim na dumapo sa nakatayo at mapagmataas na si Celine. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Malamig na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila yelong dumampi sa balat ng babae. "You don't just push a child like that!" Inayos ni Celine ang kanyang pulang bestida. Pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging desente. "Oh my God, Dr. Gabriel! Ang dumi kasi ng bata! Alam mo naman ang gala na ito, puro mga mayayaman ang bisita. Sino ba yung batang iyan? Batang hamog!" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hinaplos niya ang ulo ni Lucien na nakakapit ng mahigpit sa kanyang leeg. Siya lang naman ang tagapagmana ng gabing ito, Miss Alcantara. At sa totoo lang, dagdag ni Gabriel, ang kanyang tinig ay mas bumaba. Hindi ka dapat nagagalit sa mga batang may mas magandang asal kaysa sayo. Hindi na lumuha si Lucien. Sa halip, yumakap siya ng mas mahigpit kay Gabriel at bumulong, sapat lamang upang marinig ng mga nakapaligid sa kanila. "Huwag po kayong magalit, Tito Gab. Sabi ni Mama, bawal pumatol sa walang breeding." Ang mga salitang iyon ng isang bata ay tumama kay Celine ng mas masakit kaysa sa anumang sampal. Namula ang kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang labi ay nanghinginig sa galit. Hindi nga inakalang ang isang maliit na bata ay kayang magbigay ng ganoong klaseng pang-iinsulto. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinagmasdan ni Adriano ang maliit na bata sa mga bisig ni Gabriel. Ang barong Tagalog na suot ni Lucien ay may burdang isang kakaibang insignia, isang pamilyar na disenyo na tila ba nakita na niya sa isang lumang album ng kanyang pamilya. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib na tila ba may isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan ang muling bumalik sa kanyang harapan. Pilit niyang iwinaksi ang kaisipan.
Ngunit ang imahe ng insignia ay hindi umalis sa kanyang isipan. Bigla, lumamlam ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang malakas na tugtog ng orkestra ay huminto, nag-iwan ng isang matinding katahimikan na bumabalot sa buong silid. Nagsimulang lumabas ang isang solong sinag ng puting ilaw, dahan-dahang tumataas patungo sa pinakamataas na bahagi ng grand staircase. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, naghihintay sa pagdating ng pinakamahalagang bisita ng gabi, ang misteryosong tagapangulo ng Valeriano Holdings. Sa tuktok ng hagdan, lumitaw ang isang figura. Isang babae na nakasuot ng isang makinis at itim na gown na tila batinahi mula sa pinakamadilim na gabing puno ng bituin. Ang kanyang balat ay tila porselana at ang kanyang maikling buhok ay perpektong nakasuklay, nagpapatingkad sa kanyang matatalim na tampok. Ang kanyang paglakad ay malumanay, ngunit may dalang bigat ng isang reynang kayang gumiba ng mga kaharian. Bawat hakbang ay tila nagpapahiwatig ng kanyang matinding kapangyarihan. Siya si Catriona Valeriano. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mesa ng mga Valderas. Sa kanyang pagdating, muling bumalik ang lahat ng liwanag sa silid. Lumapit siya sa gitna ng entablado, kinuha ang mikropono, at numiti ng tipid. Ang kanyang ngiti ay hindi nagpapakita ng init, kundi isang malamig na pagbabanta. Magandang gabi, Iloilo. Panimula ni Catriona, ang kanyang boses ay malakas, malinaw at may awtoridad. Ang gabing ito ay para sa kawanggawa. Ngunit bago tayo magsimula sa mga donasyon, mayroon lamang akong isang mahalagang mensahe para sa lahat. Oras na para magbayad ng utang. Ang kanyang huling salita ay tila isang malakas na pagyanig na tumama sa dibdib ng mga Valderas. Namutla ang mukha ni Adriano. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumapang sa kanyang likuan. Si Doña Carmen, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at takot. Ang mga perlas sa kanyang kwintas ay tila nang inig sa matinding tensyon. Sa gilid ng mesa, si Celine ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mapagmataas ng ngiti ay tuluyan ng napawi. Napalitan ng isang maputlang ekspresyon ng matinding pagkabahala. Ang mga mata niya ay naghahanap ng paraan upang makatakas sa mga tingin ng lahat, ngunit alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang gabi ng kanilang pagbagsak ay nagsisimula na. Tahimik, ngunit may bigat ang boses ni Catriona. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumatago sa puso ng mga Valderas. Sa kanyang huling pahayag, inutos niya ang pagpapakita ng ebidensya. Ang lahat ng ilaw sa ballroom ay umilaw sa iisang direksyon. Patungo sa isang malaking screen sa likod ng entablado, bumulaga sa lahat ang mga detalye ng mga bank account, mga peking lagda, at ang mga transaksyon na nagpapakita ng walang habas na pagnanakaw mula sa Valderas Group of Companies. Nagkalat ang mga kopya ng mga dokumento sa bawat mesa, sapat upang mabasa ng lahat ng naroroon ang bawat kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong silid, na tila ba isang mabilis na agos ng tubig. Mula sa kanyang upuan, nagulantang si Adriano. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikita ang patong-patong na ebidensya laban kay Celine. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Catriona sa kanilang mesa. Ang kanyang paglakad ay malumanay, ngunit may dalang bigat ng isang hukom na maglalabas ng sentensya. Umupo siya sa bakanting silya sa tabi ni Gabriel, direktang nakaharap kay Adriano. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang madilim na salamin at sa kauna-unahang pagkakataon, muling nagtama ang kanilang mga mata. Nakulangan ka ba sa amoy ng sibuyas, Adriano? Malamig na tanong ni Catriona. Ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa ng lalaki. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pagyanig na tumama kay Adriano. Ang kanyang mukha ay namutla
Ang mga labi ay nanginginig. Sa wakas, unti-unti niyang naunawaan. Ang babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng puno ng kapangyarihan at karangyaan, ay ang hamak na asawang itinapon niya sa ulan. Katrina, ikaw, pabulong na wika ni Adriano. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ngunit hindi pa rito natapos ang lahat. Bumalik si Catriona sa entablado. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Doña Carmen na naninigas sa kanyang kinauupuan. Hindi ko rin po makakalimutan, Doña Carmen, ang pagpipilit ninyong palabasin ako bilang magnanakaw gamit ang mga peking ebidensya para lang bigyan ng daan ang ginintuang anak ninyong si Celine. Malinaw na wika ni Catriona. Nang marinig yon, tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlaki na tila ba mawawalan siya ng ulirat. Sa kabilang banda, si Celine ay nagsimulang manghinig ng husto. Sinubukan niyang umigtad mula sa mga tingin ng mga tao, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatuon na sa kanya. Hindi pa natatapos ang lahat. Sumenya si Catriona. Bumalik ang lahat ng ilaw sa screen. Isang video ang ipinakita. Nagpapakita ng isang CCTV footage ng isang babae na halos kahawig ni Celine na nakikipag-ugnayan sa isang tao na kasabot sa pagfalsify ng mga dokumento sa insurance ng ama ni Adriano. Ang mukha ni Celine ay tuluyang namutla at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Ang kanyang peking ngiti ay tuluyan ng napawi. Hindi na niya kayang magsalita. Bago pa man siya makakilos, lumapit ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Maingat, ngunit mariin nilang hinawakan ang braso ni Celine. Miss Celine Alcantara, you are under arrest for fraud, qualified theft, and conspiracy to murder. Malamig na wika ng isang pulis. No! Hindi! Adriano! Sigaw ni Celine, pilit na kumakawala mula sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at matinding pagtataka. Hindi ako papayag na ako lang ang masisira. Kasama ka dito, Adriano. Ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga peking dokumento. Ang kanyang pag-amin ay tila isang malakas na pagyanig na tumama kay Adriano. Gumuho ang kanyang buong mundo. Hindi na siya makapagsalita. Napatingin siya sa asawang itinapon niya sa ulan. Ang babaeng kanyang pinahiya, ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng kanyang niloko. Ang katotohanan ay tila isang matalim na patalim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Katherina, asawa ko. Bulong ni Adriano. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod si Catriona mula kay Adriano. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bahid ng awa o galit. Naglakad siya papalapit kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa gilid ng entablado. Ang asawa mo ay namatay na sa ulan 5 taon na ang nakalipas, Adriano. Malamig na wika ni Catriona. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang pinal na hatol. Ako si Catriona Valeriano. At hindi na ako ang Catherine ng kilala mo. Ang buong ballroom ay tila naging isang malaking larawan ng matinding pagkabigla at kahihiyan. Si Celine ay kaladkad palabas ng mga pulis, patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw. Si Doña Carmen, sa tindi ng pagkabigla, ay tuluyan ng nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang silya na tila isang basahan. Si Adriano naman, nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding pagsisisi at panghihinayang. Ang mga papeles ng kanyang kasinungalingan ay nagkalat sa sahig, at ang kanyang mga pangarap ay tuluyan ng nagiba. Ang malamig at tahimik na mga pader ng kulungan ay sumasalubong kay Celine. Ang kanyang mamahaling pulang bestida ay napalitan ng isang maputla at maduming uniporme ng bilanggo. Ang dating mapagmataas niyang tindig ay nayo'y baluktot, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at galit. Patuloy siyang sumisigaw,
nagmamakaawa, at nagbabanta sa sinumang nakaririnig. Ngunit walang sinumang dumating at ang mga pader ng kulungan ay tila ba nilalamon ang kanyang bawat sigaw. Walang tumugon sa kanyang mga tawag at ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unting lumalamon sa kanya sa gitna ng kadiliman. Samantala, sa isang lumang pribadong silid sa isang pampublikong ospital, nakahiga si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang isang bahagi ng katawan ay paralisado. Hindi na niya kayang magsalita at tanging ang pagluha lamang ang kanyang nagagawa habang ang isang nurse ay maingat na inilalapit ang malamig na lugaw sa kanyang mga labi. Ang mga alahas na minsan ay bumabalot sa kanyang leeg at mga kamay ay wala na. Naibenta na para ipambayad sa kanyang mga utang at nayon ay sa gastusin sa ospital. Ang dating marangyang buhay na kanyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng gumuho at ang tangi na natili ay ang kanyang katawang nakasaklay sa kamatayan. Sa labas ng ospital, isang matinding gulo ang nagaganap sa Valderas Mansion. Ang mga sasakyan ng bangko ay nakaparada sa labas at ang mga tauhan ay abala sa pagkuha ng bawat piraso ng mamahaling kagamitan sa loob ng mansyon. Lumabas si Adriano mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kagamitan na dahan-dahang kinukuha mula sa kanyang buhay. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang gabi ng malakas na ulan, nang buong puso niyang itinapon si Katharina at Lucien sa kalsada. Ang kanyang puso ay biglang nanikip at ang isang malalim na pagsisisi ay gumapang sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, isang sakit na mas masahol pa kaysa sa pagkawala ng kanyang yaman. Naunawaan niya sa wakas ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng kanyang lumang mesa, nakita niya ang isang lumang sobre. Binuksan niya ito at bumulaga sa kanya ang isang lumang birth certificate. Ang birth certificate ni Lucien. Nangiinig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga pangalan. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang bata. Ang anak nila. Baka sakaling ito ang maging huling paraan upang makabalik si Katharina sa kanyang buhay, upang gamitin ang utang na loob na ito upang muling maayahon ang kanyang sarili mula sa pagbagsak. Si Lucien ang huling baraha niya. Samantala, sa kabilang bako ng lungsod, isang magandang simula ang nagaganap. Sa loob ng isang maluwag na gusali, abala si Catriona sa paggupit ng pulang laso. Nayon ang pormal na pagbubukas ng Quy Hokbong Amtek Katharina, isang institusyong magtuturo ng libreng pagluluto at paggawa ng negosyo sa mga kababaihang nawala ng pag-asa. Ang mga ilaw sa loob ay maliwanag at ang mga tao ay nag-uumapaw sa pag-asa. Isang babae na may bahagyang pasa sa kanyang mukha ang lumapit kay Katharina. Ang babae ay isa sa mga nakaranas ng matinding pananakit mula sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Madam Catriona, marami salamat po! Bulong ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pasasalamat. Hindi ko inakala na may pag-asa pa pala ang buhay. Ngumiti si Catriona. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa unawa at pag-asa. Kinuha niya ang isang bagong apron, maingat na isinuot sa babae, at inayos ang tela nito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng babae at nagbigay siya ng isang makahulugang tingin. Isang lihim na pagkakaisa sa pangitan ng mga kababaihang sinubok ng buhay. Mula sa malayo, sa likuran ng isang malaking puno, nakatago si Adriano. Pinagmamasdan niya ang masayang paglalaro ni Lucien sa gitna ng malawak na harden, kasama ang iba pang mga bata. Ang kanyang anak ay lumaki ng malusog, matalino at masayahin. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang pagsisisi sa bawat araw na nawala sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ngayon, wala na siyang karapatan. Nang matapos ang seremonya, nagmamadaling lumabas si Catriona kasama si Lucien.
Naglalakad patungo sa parking area upang sunduin sila ni Gabriel. Ngunit habang sila ay naglalakad, isang figura ang biglang humarang sa kanilang landas. Si Adriano. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumuhod, yumakap sa mga paa ni Catriona at nagsimulang magmakaawa sa gitna ng mataong kalsada. Nagkalat ang mga bulungan sa paligid habang si Adriano ay lumuluhod sa harap ni Catriona. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Niyakap niya ang mga paa ng babae, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapitan ang tilang sutla ng damit nito. Ang dating mapagmataas na negosyante ay ngayoy isang sirang lalaki, puno ng matinding pagsisisi at pagmamakaawa. Kathrina, asawa ko, patawarin mo ako. Humihikbing wika ni Adriano. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Nagkamali ako. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ng anak natin ng buong pamilya. Patawarin mo na ako para sa anak natin. Nakatingin lamang si Catriona sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit o awa. Tanging isang malalim na pag-unawa sa isang estrangjero. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, inilapat sa balikat ni Adriano, at marahang inalis ang kapit nito sa kanyang mga paa. Ang bawat galaw ay puno ng pagiging formal, na para bang nakikipag-ugnayan siya sa isang taong hindi niya kilala. Adriano, ang isang buong pamilya ay hindi binubuo ng isang ina at isang halimaw. Malinaw at matigas na wika ni Catriona. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng isang pinal na desisyon. Ang pamilya namin ni Lucien ay buo na. Wala akong utang sa iyo at wala ka ring utang sa akin. Mula siyang yumuhod. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa luhaang mukha ni Adriano. Hindi mo ako kailanman minahal, Adriano. Ang minahal mo ay ang karangyaan, ang pera, ang lahat ng bagay na kaya kong ibigay. At nang wala na ako, itinapon mo ako na parang basura. Akala mo ba, ang pagmamahal ko sa iyo ay isang switch na pwede mong buksan at patayin anumang oras na gusto mo? Ang kanyang mga salita ay tumama kay Adriano na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang mga luha ay mas lalo pang dumaloy. At ang kanyang mukha ay namula sa matinding kahihiyan. Naunawaan niya sa wakas ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang katotohanan ay tila isang matalim na patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Adriano. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang maghatid ng isang malakas na babala. Lumapit siya kay Catriona at Lucien. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumapo sa balikat ng babae. Tara na, Catriona! Malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng proteksyon. Si Lucien, na tahimik na nakamasid sa buong kaganapan, ay dahan-dahang lumapit kay Gabriel. Niyakap niya ang doktor at sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag niya ito ng malakas. Tito Gab! Walang ni isang sulyap ang ibinigay ni Lucien sa kanyang ama. Ang kanyang pagtawag kay Gabriel ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa puso ni Adriano. Mariing hinawakan ni Catriona ang kamay ni Lucien at dahan-dahan silang humakbang papalayo kay Adriano. Hindi na siya lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Ang anino ng kanilang tatlo, Catriona, Gabriel at Lucien, ay humaba sa kalsada, nagiging isang hindi magugupong figura sa paglubog ng araw. Naiwan si Adriano na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy at ang kanyang mga pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, ngunit wala na siyang pakialam. Ang lahat ng nawala sa kanya ay hindi na maibabalik. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng itinapon niya,
ay tuluyan ng lumisan. Dala ang kanyang anak sa bisig ng ibang lalaki. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. Iniiwan siya sa kanyang sariling impyerno ng pagsisisi. Ang Iloilo ay dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. At ang kanyang puso ay nanatiling nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maluwag at modernong kusina ng Quy Hokbong Amthuk Catharina, ang init mula sa mga oven ay humahalo sa halimuyak ng inihurnong tinapay at piniritong bawang. Ang masayang bulungan at halahakan ng mga kababaihan ay bumabalot sa silid. Bawat isa ay may ngiti sa mga labi habang abala sa paghasa ng kanilang mga kutsilyo at pagmamasa ng harina. Nakatayo si Catriona sa harap ng klase. Ang kanyang mga kamay ay mahusay na nagmamasa ng masa habang ipinapaliwanag ang bawat hakbang. Ang dating mga kamay na puno ng paltos dahil sa paggawa ng tinapay para sa sariling pamilya ay ngayon nagtuturo sa daan ng pag-asa para sa iba. Sa gitna ng kanyang pagtuturo, dahan-dahang pumasok si Gabriel sa kusina. Dala ang isang mainit na baso ng kape para kay Catriona. Ang kanyang presensya ay tila nagpapakaalma sa buong silid, nagbibigay ng isang tahimik na kapayapaan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang matamis at malalim na pag-unawa ang namuo sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat sulyap ay puno ng paggalang, pagmamahal at matinding pag-aalaga. Walang pagtatago ng damdamin. Tanging dalawang kaluluwang natagpuan ang kanilang kanlungan sa isa't isa. Kinahapunan, habang unti-unting lumulubog ang araw, at pinipintahan ng ginintuang kulay ang kalangitan, magkasama silang lumakad sa malawak na dalampasigan. Si Catriona, Gabriel at si Lucien ay magkakasama. Ang bawat isa ay nakakapit sa kamay ng isa. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha. At ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang malumanay na musika sa kanilang mga tainga. Ang dating mga alaala ng pait at kalungkutan ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim at tunay na kapayapaan. Huminto sila sa isang bahagi ng dalampasigan. Malayo sa kanilang kinaroroonan, pinagmamasdan ni Gabriel ang isang lumang bangka na dahan-dahang lumulutang sa dagat. Humarap siya kay Catriona. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding pagmamahal. Marahan nitong hinawakan ang kamay ng babae. Catriona, mahal kita. Malambing na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang nakaraan mo. Ang hinihingi ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon na maglakad sa tabi mo, panghabang buhay. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Catriona. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kagalakan. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman ang init ng katawan nito at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang amoy ng dagat, ang simoy ng hangin, at ang init ng pagmamahal ay lahat ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang kanyang dating mga sugat ay tuluyan ng gumaling at ang kanyang puso ay handa ng umibig muli. Biglang tumakbo si Lucien papalapit sa kanila. Dala ang isang napakagandang kabibe. Inabot niya ito kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nadliliwanag. Papa, tingnan mo po! Masayang wika ni Lucien. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng kagalakan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel at ang isang malalim na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Catriona na mumiti rin. Ang salitang, Papa, ay tila musika sa kanyang mga tainga. Isang patunay ng pagmamahal na kanyang natanggap mula sa bata. Hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng ganitong klaseng pamilya. Isang pamilyang binuo ng pag-ibig, paggalang at pag-unawa. Ang kanilang mga puso ay puno ng matinding kaligayahan at ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyan ng gumaling. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumubog sa ibabaw ng dagat
nag-iiwan ng isang kulay kahel na guhit sa kalangitan. Ang kanilang mga anino ay humaba, nagiging isang malaking figura na sumasagisag sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kaligayahan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kwento ng paghilom at pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan. 5 taon matapos ang gabing yumanig sa Iloilo, ang mga bulong at bulungan ay unti-unting napalitan ng mga bagong kwento. Ang Valeriano Holdings ay naging isang higanting puno na nagbibigay ng lilim at kabuhayan sa maraming kababaihan, lalo na sa mga katulad ni Catherina na minsang nawalan ng pag-asa. Sa isang sulok ng squatter sa Maynila, may isang babaeng nakasuot ng uniforme ng bilanggo, nag-iisa sa likod ng rehas. Ang dating mapagmataas na si Celine ay hinayaan na lamang ng tadhana, nakalimutan ng lahat, at ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa mga taong sakim. Para kay Katrona, ang galit ay isang mabigat na tanikalang pumipigil sa kaluluwa. Hindi niya ito pinalaya sa kanyang isipan dahil sa kapatawaran, kundi dahil sa pagtanggi niyang dalhin ang bigat ng pot na siyang lason lamang sa kanyang sarili. Ipinagkaloob na niya ang katarungan at sapat na yon. Sa isang silid ng pampublikong ospital sa Iloilo, isang matandang babae ang nakahiga. Ang kanyang katawan ay paralisado at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Si Doña Carmen. Sa bawat buwan, isang maliit na sobre ang tahimik na inilalapag sa desk ng nurse. Isang tulong pinansyal na walang pangalan. Hindi ito galing sa kapatawaran o pag-aalala, kundi isang huling pagtangi ni Catriona na hayaang sirain ng pagkamuhi ang kanyang kapayapaan. Ang hindi pagdanas ng galit sa puso ang pinakamalaking kapatawaran na maibibigay ng isang tao sa kanyang sarili. Si Adriano. Ang dating mapagmataas na pangalan ng Valderas ay nayo'y isang anino lamang sa lumang pantalan ng Iloilo, nagbubuhat ng mabibigat na kargamento sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Para kay Catriona, si Adriano ay isang bahagi na ng nakaraan na matagal nang inilibing. Ang kanyang presensya ay hindi na nagdudulot ng galit o sakit o kahit anong emosyon. Ang lalong paglimot ang pinakamatinding parusa na maibibigay niya, isang paglimot na nagbigay ng kalayaan sa kanyang sariling kaluluwa. Sa isang maliit na bahay na may harden, ang halimuyak ng inihurnong pandesal at pinritong isda ay bumabalot sa buong hangin. Sa isang mesa, nakaupo si Catriona, Gabriel at Lucien. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at ang kanilang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamahalan. Ang salo-salo, na minsan ay puno ng pait at paninira, ay ngayoy puno ng tawanan at pag-ibig. Si Lucien, na isang masiglang binatilyo na ngayon, ay masayang nagkukwento ng kanyang mga karanasan sa eskwela. Habang si Gabriel ay tahimik na hinahaplos ang likod ni Catriona, ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang pangako ng walang hanggang pag-aalaga. Hindi na ang Valderas Mansion ang bahay niya, kundi ang mainit na kandungan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ito ang kanyang kapayapaan. Ang buhay ni Catherina na minsang nadurog at itinapon sa ulan ay muling nabuo. Ipinakita niya sa buong mundo na ang tunay na kayamanan ng isang babae ay hindi ang lalaking kanyang pinakasalan o ang mga alahas na suot niya. Ito ay ang lakas ng kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, at ang kanyang kakayahang bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng kawalan. Ang bawat sugat ay naging aral. Ang bawat luha ay naging punla ng lakas. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap nito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang babaeng minsang amoy harina at sibuyas ay ngayoy nagdadala ng halimuyak ng pag-asa, nagbibigay inspirasyon sa bawat kababaihan na maghanap ng sariling lakas, magtaguyod ng sariling pagkatao, at mamuhay ng may dignidad at pagmamahal. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit gaano man kadilim ang nakaraan,
Laging may liwanag sa dulo ng bawat pagsubok. Isang liwanag na kayang buksan ng isang pusong puno ng pag-asa.